Okay mga master, meron tayo ditong rescue. Bali nagpalit ng compressor yung kasamahan ko kasi yung dating compressor grounded na siya. Yan yung grounded, ito yung bago na pinalit nila. Okay, so ang nangyari pala nito mga master, sabi niya nung pinaandar nila dito itong compressor na pinalit, bagong palit nila, ang taas daw ng amperahe, umabot sa 60 ampere. 60 ampere, tapos nag-i-error dito. Nag-error siya. So ngayon akala ko kasi nagbara lang dito sa strainer. Yan, yung sa orifice. So nung binuksan namin, malinis naman siya, hindi naman siya madumi. Ngayon nung hindi nakakabit yung orifice dito, so ibig sabihin wala nang freon yung system, walang freon yung system, walang refrigerant. Nung pinaandar namin, ganoon pa rin, high ampere pa rin siya, 60 ampere pa rin nakukuha kahit walang load yung system niya. Pero may hangin naman siya, nagbubomba naman siya. Kaso hindi pwede yung ganun kasi mag-overheat yun, tsaka masisira yung compressor kung ganun kataas yung amperahe. So napansin natin mga master, ito ang dahilan para sa problema nila. Yan. Kasi itong itong unit na to, yung voltahe nito 380 volts. 380 volts yung voltahe nito. Pakita ko sa inyo mga master, ha? Yan, kung makita yung mga master, yan 390, 392. Chinik natin tong dalawang linya. 3 piece kasi ito na 380. So ito yung naging problema mga master, pakita ko sa inyo. Yan lang. Medyo masikip kasi yung yung daan dito eh. Yan, pakita ko sa inyo, ito yung bago. Kung mapansin nyo mga master, yan, yung voltahe niya 220 lang na 3 piece. So hindi talaga siya mapaandar, kaya nag-high ampere siya. Kasi to 20 volts lang yung compressor na bagong kabit. Pero yung luma 380. Ayun, shuya. Ha? Yan, kita ko ito yung sira na compressor, ito yung luma. Kaya makita yung mga master, 380 to 400 3 piece. Pero yung nakapit doon to 20 volts lang na 3 piece. So high ampere talaga siya. Kaya ampere ngayon, okay na sana eh, tapos na lahat eh. Nakabit niya na, nalagyan na ng refrigerant, may freon na, pinandar nila. So nagtaka sila, high ampere tapos hindi lumalamig, namamatay yung compressor, tapos nag-error doon sa display. So yun, hindi na napansin. Yun, nagduda na ako eh, kasi nung pag-andar na walang load yung system, pati taas pa rin yung amperahe, 60 pa rin. So yun, sabi ko ilang voltahe yung yung unit na to. Sabi niya 380. Pag chiko sa compressor na kinabit nilang bago, yun na to 20 pala yung naikabit nila na compressor. So hindi talaga under yun. Yun lang. So ngayon babaklasin na naman nila. Yan, babaklasin na naman. Kung Pilipinas pa to, kawawa tayo, ang laki ng kaltas nun. Kasi syempre gumastos tayo ng freon, oras. Tapos yung oras natin ngayon dito. Kaya yun, buti na lang kahit papaano nabakante tayo, kaya nakapunta tayo dito sa kanila. Na-rescue natin kahit paano, kasi sumakit na ulo nila eh. Simula umaga pa sila dito, tapos tingnan mo ang init dito, nasa rooftop. Init-init dito, tapos hindi ba andar. So kung hindi natin napansin, sasakit din ulo talaga nila, kasi hindi nila alam kung anong problema eh. Kasi nga hindi nila napansin nila yung voltahe ng compressor na kinabit nilang bago, nasa 220 lang. Yan, hanggal ulit. Okay, so yun lang mga master. Pag baka may ma-encounter din kayong ganong problema, double check talaga natin, o laging check bago tayo lumabas sa shop o sa company natin, yung kinuha nating compressor parehas sa parehas doon sa lumang compressor ng unit. Parehas talaga, parehas ng model, para hindi sakit sa ulo. Ito hindi nila napansin to eh. Kaya yun, nangyari na naikabit nila yung 220 na compressor. So yun lang. Baka ma-encounter nyo rin mga master. Double check talaga lagi. Buti dito tayo sa Saudi, wala silang babayaran doon sa nangyari. Kasi yung bagong compressor, siyempre may hinang na yun eh. May hinang na yun. Yung dito, yan. Tsaka yung dito, may hinang na yan siya. Ngayon, kung may customer na bibili ng compressor, hindi na maibenta yun.
Kasi mahinang na eh. Diba? So yun lang. Double check talaga tayo lagi mga kamaster. Okay, so grabe ang init dito. Nagtago lang tayo sa dock dito. Kasi sobrang init. Tapos ito naman yung babaan. Yan no. Gano'ng kataas to. Yan. Dito tayo bababa at siya dito aakyat. Choose tayo kasi kailangan talaga ng rescue eh. So yun. Nahanap din ang problema. Sige, yun lang mga kamaster. Bye bye.